Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Amen. Kalabitin muna ang katabi. I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Ay, sa likod mo, I love you with the love of the Lord. Hallelujah. Kasi, minsan hindi mo na, kahit tayo po ay nasa pandemic, tayo po ay patuloy na tulungan ng Diyos, pagpalain ang ating Panginoong Diyos. Napakabuti ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Dahil ako nararanasan po ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa aking buhay. Ephesians chapter 1, basahin po natin ang mga talata ito at tayo po ay tulungan ng Diyos sa ating gagawing pag-aaral. Ang tao ay naghahanap ng fulfillment sa kanilang mga buhay. This is the universal phenomenon. Kaya ito ang kailangan ng tao. Ito ang hinahanap ng tao. Kaya sa umagang ito, the primary problem sa ating kapanahonan ay yung katotohanan na ang lahat ng tao alam nila ang kanilang birthday. They celebrated their birthday. Nagbibigay sila ng importansya sa kanilang mga karawa. Like, sa nangyayari sa ating gobyerno, pag ikaw ay naka-100, bibigyan ka ng 100,000 piso. Sapagkat ikaw ay nakapag-celebrate ng 100 years sa buhay mo. Kamakailan lang dito sa Naga, noong nakaraang araw, meron dito nag-celebrate ng 100 years. Binigyan siya ng 100,000 piso ng gobyerno ng Naga City. Kaya napakasarap umabot ng 100 years. Amen mo ba? Amen. Hallelujah. Na nakakarinig ka pa at nakakakita ka pa. Di ba? Mahirap na makarating na 100 years, hindi na ka nakakarinig, hindi na baka sinisigat-sigat ka ng mga katagin mo. Kaya ipanalangin natin sa ating pagtanda, maging well tayo, maging maayos tayo. Kasi marami akong nakikita mga matatanda sa tabi-tabi. Dahil wala na silang halaga siguro sa kanilang pamilya, hindi na nakakapagtrabaho. Eh ang mga matatanda, sanay sila na mayroong pera. At sanay sila hindi humihingi sa kanilang mga anak. Kasi mayroong mga anak pag nagbigay, di ba? Maraming sinasabi, maraming sinasalita. Kaya mayroong mga matatanda na mayroon lang siyang hawak na pera, masaya na siya. Kahit hindi niya ginagastos, yun yung fulfillment sa kanya. Kasi naranasan ko sa nanay ko, kung mamatay siya, dami niyang pera nakatago. Hindi naman siya nagagastos, pero masaya siya. Pag binigyan mo siya ng kaunti, masaya siya. Kaya pag may mga nanay kayo, kaunti lang bigyan mo, masaya na yan. Amen. Kaysa naman ikaw ay nagsweldo, hindi mo lang mabigyan kahit piso. Oh. Yung maalala mo siya, na magandang bagay sa fulfillment na. Ito yung bagay na sinasabing, alam mo, ang birthday mo, pero kakaunti ang nakakaalam kung bakit sila nabubuhay. Diba? Bakit ka na ba nabubuhay? Bakit ka ba nabubuhay hanggang ngayon? They are searching for the meaning. Ang daming taong hinahanap nila anong kahulugan ng buhay. Kaya nga maraming mga tao nagsasabi pag siya ay nakakaranas na ng mga bagay na hindi maganda, sabi niya, gusto ko na mamatay. Ang daming tao. For they are searching for a fulfillment. Pag hindi siya napupulfill sa kanyang buhay, nagkakaroon siya ng failure, hinahanap niya ang kulay na kahulugan. Minsan ang alert clock natin, nilalagay natin, siniset natin, para tayo ay gisingin. Pero hindi nagsasabi ang alarm clock mo kung bakit ka magigising. Ginigising ka lang, pero hindi nagsasabi ang alarm clock kung bakit ka kailangan gumising. Kaya minsan ang buhay ng tao, hindi niya alam anong gagawin niya. Kaya sabi nga ni Thomas Carlyle, a man without a purpose is like a ship without a rudder. Kaya ang isang tao daw na walang layunin sa buhay. Katulad siya ng isang tinatawag na paglalaya na wala namang direksyon na kapupuntahan natin. Kaya ang buhay natin, sabi ng salita ng Diyos ay binibigyan ng pagpapahalaga ng Diyos. Tinutulungan tayo makarating sa destinasyon
na dapat natin puntahan. Kaya nandito ka, hindi nagsasayang ng oras, kundi muli mong sinasariwa ang kalooban ng Diyos kung ano nga ba ang nais ng Diyos na mangyari sa iyo. Kasi hindi lahat pagparehas ang nangyayari. Meron mga tao na nakakamit niya ang kanyang tagumpay pag ang edad niya ay ganito. Kilala niyo ba yung isang Indian, the youngest professor? Hindi ko lang na ano yung pangalan niya. At the age of 7 years old, ang dami niya ng alam. Nakakapagturo na siya sa university, sa talino niya. May-recognize siya, ang galing-galing niya. Ang tinuturo niya pa is sa chemist yung invention. Diba, dapat naglalaro lang yan, pero hindi, nagtuturo na siya. Namangha ako, talagang ilan ako, wow, nakaiba naman ito. Pero totoo talaga. Sa lahat ng mga pahayagan yung ini-interview siya, nakalimutan ko lang yung pangalan. Pero nakakamangha ang batang ito sa kanyang galing. At the age of 7, meron na siyang narating. Di ba? Ang iba sa atin, 40 na, wala pang nararating. Ikot ng ikot pa. Di ba? Kaya tayo, kaya nais ng Diyos may pakunawa sa atin na meron siyang dakilang plano. Kaya tama yung mga patotoo na wait lang. Kasi what you desire, it will happen to you. You have to speak for your desire. Kasi sabi ng Diyos, whatever you desire, it will be given to you. On the right time, on the timing na nasa Diyos. Kaya lagi mong isipin na may timing ang Diyos. May season ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya huwag kang malungkot kung siya nagiging maayos, ikaw hindi. May ginagawa ang Diyos. Amen. May plano ang ating. Kaya inaalis sa atin yung inggit, yung selos, yung competition, inaalis yan sa ating kalagitnaan. Sapagat merong mga ginagawa ang Diyos para sa bawat isa on God's timing. Kaya tayo tinuturuan lang kung paano gawin ang nararapat sa ating mga buhay. Ephesians chapter 1, basahin natin, verse 9 to 12. Yung mga walang Biblia, pakinggan niyo po ang babasahin. Na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin. Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Ang mga bagay na nangasa sa kalangitan at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sa Kanya sinasabi ko. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaganan niya tayo ng una pa ayon sa pasya niya o gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. 12, upang tayo maging kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian, tayong nagsiasa ng una kay Kristo. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Sa pambalan, salamat muli sa isang pribileyo at pagkakataon na Panginoon Diyos ay iyong ipunin sa lugar na ito upang kami ay mag-aral ng iyong salita at kami ay makapagbigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Pagpalain mo ang bawat buhay sa mga aspeto ng pangangailangan ng iyong mga anak. Ang iyong mga kamay ay hindi may siyo pangabuti ng bawat buhay. Salamat, Lord God, sa mga katugunan. Salamat sa mga himala. I-anoint mo galing yung mga salita. I-anoint mo rin ang labi na magdadala na yung mga salita, O Lord God. At i-anoint mo, Panginoon, ang bawat pakinig ng iyong mga anak. Maging ang mga nanonood, i-anoint mo, God, ang kanilang panunood. At tulungan mo ang bawat buhay na magkaroon kami ng fulfillment sa aming ginagawa para sa iyong kapurihan at kalwalhatian. Sa iyong pinakamataas na pagpaparangal sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Unang-una, nabibigyan natin ng pansin sa ating paksa na sinasabi nga dito ang living life with purpose. Na tayong lahat ay nabubuhay sa isang layunin. Na kinakailangan gumising tayo na merong layunin ang ating mga buhay. Kaya ka nabubuhay pa,
Kaya nga, tumatagal pa, di ba? May mga tao nga nadidisgrasya, buhay pa, nagkakasakit. Sabi nga niyan, isang ano na lang ang signature, patay na, di ba? Meron dyan mga, mga payat na, wala na, pero nabubuhay pa. Hallelujah, wala nang kinakain, buhay pa. Meron layunin ang ating Panginoong Diyos. Kaya natin ito ngayong umaga, may layunin ang ating Panginoong Diyos. Huwag mo sabihin na accident na naandito ang ngayong umaga. Napakalaki ng layunin ng Diyos sa buhay natin. Lahat tayo ay nilalayo ng Diyos na marating natin ang fulfillment galing sa Kanya. Sapagkat pag galing sa Diyos, lalo ang pagpapalagi ng ating Panginoon. Sunahin natin yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossians, verse 16 ng chapter 1, Colossians. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Maunawaan natin, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan. Mga bagay na nakikita, mga bagay na di nakikita. Maging mga luklukan o mga pagsasako, o mga pamunuan, o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at ukol sa Kanya. Everything has purpose. Kaya kung mga Pilipino ay matigas ang ulo, kung mga Pilipino ay hindi nananampalataya sa ating Panginoong Diyos, sa darating na eleksyon, pwedeng ang gawin ng ating Panginoong Diyos. Tayong lahat ay makaranas ng hindi magandang karanasan sa mga susunod na mga taon sa ating mga ito. Kaya mga presidente, iniluluklok, may plano ang ating Panginoong Diyos. Kaya hindi mo dapat kalabanin ang mga nasa pamunuan. Kinakailangan mong maintindihan at ipanalangin. Nalalapit na ang eleksyon. Everything has a purpose. Kaya ngayong gabi, ngayong umaga, nais ng Diyos na maunawaan natin ano ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Sa oras na ito, kung paano mo mabibigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon, sa ating mga buhay, paano natin maluluwalhati ang Diyos. Nagdesisyon ng Diyos na tayo ay likhain, tayo ay bigyan ng buhay. Maraming mga tao sa edad lamang ng ilang araw, ilang buwan, ilang taon na, kinukuha na ng Diyos, namamatay na. Pero iba sa atin, lagpas na doon sa tamang edad, di ba? Mga 60, 65, yun yung nasa banal na kasulatan, yun yung pinaka-maximum. Pero may mga tao, lumalampas. Nang ibig sabihin na, natatanggap na nila ang benepisyo na ipinagkaloob ng Diyos para umaba pa ang kanilang mga buhay. Kaya nadalangin ko doon, pag umidad ako ng 65 or 70, para ako maging kapaginabang pa rin, makapagbigay pa rin ako ng kapurihan sa iyo. Nakakarinig pa ako at nakakakita pa ako para magawa ko pa ang karapat-dapat. Kasi napakahirap. Hindi mo alam kung ang iyong kapamilya, yung mga anak, hallelujah, aalagaan ka, mamahalin ka, pero wala ng mga anak mo, ang matiro na lang ay yung mga tawag doon, yung mga abo, hallelujah. Diba? Hindi naman natin pinapanalangin.